Secretary of PRK for the Philippines. So mayroon na tayong Visayas, mayroon tayong Mindanao, ay dito sa Luzon marami na tayo at sumuporta na yung UNCI natin na tinawag natin na Royal Police. Kasi mayroon ng chain ng buong Pilipinas at saka ito na ang ating Royal Police po, yung UNCI, United Nations Philippine Island Police na sumuporta sa crisis management. Hindi ako kapagpapot, hindi na kayo ang hanggang sa kasabutan, pagpakarit, di dawa. Walang kapaguraan ang ginagawang pasilong Pilipino upang lubos na maramdaman ng mga katutubo ang biyaya ng pagkakaroon ng sariling kultura at teritoryo. Yung tuloy pagkikita po namin noon ay nagsama-sama po ang mga presidente na sabihin at isa po na-engage na po na sharing na grupo ang nating Vietnamese na FCIC tungkol po sa discrimination sa ating mga minorities, indigenous. Kaya nasa po yung isang advokasyon ng grupo. Sa ngayon po, ito yung hinahanap namin na yung presidente ng Republic of the Philippines, mayroon na akong letters na binadala sa kanila na magawa ng PPIC para sa peace and unity implementation sa ating territory. So sa ngayon po, hindi pa nagawa kasi hindi pa sila naghatag ng schedule kasi may ginawa kami hindi sila pumunta rito. So sa ngayon, implement namin ang aming sariling batas. Yung katutubo natin, hindi ito under ng Republic because the Republic is the biggest corporation. Kaya nga pag pamunta sila ng buong Pilipinas, mayroon kaming batas na kailangan may protocol po gawin na bawat political dito sa territory natin. Kasi po ito ay batas. Galing sa United Nations ay indigenous peoples. So mayroon kaming natural law, defined theory na ginawa namin ito para sa lahat na spiritual division from generation down to this generation po. Sa katunayan, naiakyat na siya hanggang sa United Nations sa kanilang paglaban kontra sa diskriminasyon ng mga katutubo. Yun yung pinapangarap natin na i-fully implementation ng indigenous people's rights of 1977. Sino po ba ay in-full implementation ba? Ini-implement namin din ngayon, so-called implementation. Kaya nga, ang problema namin yung Republic of the Philippines po, ng management ng Republic of the Philippines, hindi sila nagbigay na secure o support ng indigenous people kasi nagawa sila na tinawag natin political indigenous. Hindi yung pwede kasi mayroon kaming batas ng self-governance at saka mayroon kaming batas binigay ng United Nations Declaration of Human Rights. Kinuha namin yung lahat ng mga tauhan namin na sumuporta sa amin, hindi kami sumuporta ng Republic. Kasi po, ito hindi sila nagpaalam sa amin kung pumasok sila sa teritoryo namin. Ini-inform namin lahat yung mga katutubo namin para malaman nila ay kami didiscriminate na po. Ang laban ito ng mga katutubo ay isa sa mga dahilan kung bakit suportado nila ang paggamalitang pamahalaan sa federalismo. Sa katunayan, sa sarili nilang batas, sinibilo ng kapangyarihan ng Pangulong Rodrigo Duterte bilang Federal President. Ano po yung mas matutunan natin ng pansin sa pagpapalagol ng federalismo? Pag pinatupad natin yung federalism natin, lahat ng katutubo, mabigyan na natin ang pansin. At saka yun, mapag-aral natin lahat, wala na tayong discrimination kasi po, mayroon na tayong tinawag na joint force ng batas, katulad ng UNCI at saka PNP. Yung UNCI government natin, yung Royal Police natin, isa yun nang magbigay ng security forces ng kingship management. At saka yung PNP natin, galing yun sa political management from the Republic of the Philippines. Pag ginawa natin ito, buo na ito ng tinawag natin federalism of the Philippines. Wala na tayong gulo, wala na tayong madidiscriminate, lahat ay nabigyan ng country po. Pinag-isang boses sa mga katutubo, lumagdag pa rito ang suporta mula naman sa isang global or United Nations Military Philippine Government. Sir, sa papaano yung parang yung
para sa itikhan. Ngayon si Kim ay isa siyang official ng World Municipal Royal Police. Isa siya sa Vice General ng COI. Mayroon na siya global immunity kasi hindi siya pwede imbestigahan ng sino mang pulis without violating authority from World Court. Any violation of Chapter 2 Memorandum Public Service Number 758 is naman ang nakasagawa pala sa World Police. Kaya ako nananawagan doon sa aking mga letters na huwag silang mag-aabuso dahil kamatayan ng parusa na ipong support sa para sa actually po kami sa for United Nations Philippine Islands ay nangangailangan din po ng pondo para makapag-operate na kami. Kasi matagal na po ang work sa NGI, nag-iisip pero hindi makagalaw dahil wala kaming pondo. Dahil ang pondo na ito is not only for the indigenous people, kundi sa lahat ng tao sa mundo. Pero hanggang ngayon, tila hindi maramdaman ng mga katutubo ang implementasyon ng batas na sadyang nilika para sa kanila. Ayun kaming batas na pinapagpupad ngayon na Republic Act 67, batas ito ng 100 right vote. So ito ay Republic. Bakit hindi nyo implementan hanggang ngayon? Ito ba tumayo ako ng bilang president at ang 100 rights po, nag-iisa kami, mayroon kami recognition, na national recognition po, at saka nalaman ng iba na in-implement namin ngayon. Ganit po, mayroon kami mga letters na nadala ng ombudsman ay yung nagawa ng hindi maganda tungkol sa ating right ng Pilipinas. Ang federalismo at institusyon ngayon ng Duterte Administration ang nakikitang solusyon dito ni King Kuluban. Hindi nila tinanggap yung batas namin. Kung paano namin i-implement yung batas namin. Mayroon na kaming document po ng framework for local government at sa recognition po ng PNP, recognition po ng PNP, purposely for partnership implementation parang wala nang magawa ng discrimination ng buong Pilipinas. Kasi ito may-ari ng lupa ito, hindi na binigay sa kanila. Kasi ibang tao na hawak ito. Kung paano namin mabigay sa aming kasamahan, hindi naman nila ibigay sa amin na tinawag na right. Kung paano namin ma-implement itong right na hindi naman nila binigay sa amin. Ito po tumayo ako ng bilang president for implementation of sovereignty empowerment. Ang tungkol po ito, mabigay na malaman ng iba na ito po ay batas. So ngayon po, itong ibigay ko sa lahat na mabuti, mag-isa tayo, na sumama tayo at sumuporta ng tahusa po para magawa natin ang kapayapaan ng buong Pilipinas. Sa ilalim ng federalismo, asa si King Kuluban na matatago nila ang kalayang mapamahalaan ang sarili nilang lugar at tribo. Paano niyo po nakikita ang Pilipinas sa ilalim po ng federalismo gobyerno? Ngayon po, nalaman namin pag itong federalism ng bigay natin sa buong Pilipinas ay malaki yung tungkulin na magawa natin kasi po mayroon namang magawa na tinawag namin PCIC, State and Prior Import Concern ng buong Pilipinas. So sa ngayon, nabigay na natin ng tungkulin ng tribo ng ating tribe po. So wala nang tinatawag natin harassment or other abuse of the tribe. Sa ngayon, abala si King Kuluban sa pagbisita sa mga lugar na may mga katutubo upang ipresenta ang federalismo. And itong meron po siya tawag sa federalismo, federal form of government na tama po yun. Yes po sir, kasi po nalaman natin yung implementation natin ng Republic Act sa CBD-160. Kami po na mga kinship management at sa highway scheme of the Philippines, nagawa po ako na meeting or forum sa every kinship management sa mga example sa Cagayan de Oro City, Iligan, other mga cities, municipalities, purpose magawa namin ng susuporta bawat programa ng Presidente kasi po is maganda itong programa ng Presidente na magawa ng federalism. Kasi po ay bago ito na guidance para sa isang hotel.
So ito po, kami po lahat na mayroong kingship management under the Republic Act 1871, the self-governance and empowerment, the tribes purposely, we have a sovereignty empowerment. So kailangan ibigay namin sa lahat na information na kami po ay nag-iisa tungkol sa batas natin purpose sa peace and order. Nagmula sa lahing Lapu-Lapu, nagpalipat-lipat sa miyembro ng kanilang pamilya ang pamumuno sa mga pinag-isang tribo. Dito tumayo kami ng bilang 110 tribes. Ako ang president, na-recognize ang president po para malaman ng iba na mayroon ng discriminate ko paano namin patupad yung batas namin kung walang presidente. So ngayon po, mayroon na kami mga management ng buong Pilipinas para magawa ng control facial order. Gusto namin malaman na ma-equal na ito lahat. So ngayon po, gusto namin na ma-implement yung federalism parang equal na ito lahat, wala ng discrimination. Kasi maraming nalaman namin na sa amin ang lupa ito tungkol ng 125. So ako po ang presidente bilang claimant ng 125 po ng buong Pilipinas. Naniniwala si King Puluban na sa pamamagitan nilang mga katutubo ay mas mabilis ang implementasyon ng federalismo dahil mayroon silang natatanging kapangyarihan. So sakali pong maaprubahan ng federalismo, meron po ba kayong mga naisip na hatangin para po implementasyon? Ito po, dalawa po itong magawa na piling gawin natin sir. Ayun, mayroon kami gagawin, hindi na mo magawa ng Philippines ito. Kasi ang yung kingship management natin, recognize na ngayon. So, mayroon ng 110 tribe representatives permitted po the implementation of kingship management. So, pwede po na ako ng declared the president of the incorporated federal president. Well, as we have, I am empowerment to declare president of the as prime minister for the implementation of federalism of the president federal of the Philippines. So we hope that understand that many people who are listeners for implementation. Maliban sa pagkakaisa, kumbinsido si King Puluban na matatamo ang mailap na kapayapaan sa bansa sa pamamagitan ng federalism. Sa tingin niyo po ba makakatulong ang pantay-pantay na pagkakaroon ng powers ang bawat reliyon sa federalism upang makatulong po sa pag-angat ng pamumuhay ng ating mga kapatid na Muslim? Ayos po, kasi yung Muslim natin kapatid, 9 tribes po sila lahat sir. So bilang ng 110 tribes po, ay tayo naman mag-isa kasi isa lang batas natin nga ang gawin. So peace and unity ng buong Pilipinas, bawat tribo at saka yung tinatawag natin yung Federal President o Prime Minister. Kasi po, pagkasunduan na lahat ng dalawa, walang tayong problema ng buong Pilipinas kasi ito na ang dalawang grupo, dalawang kasunod na nagkasundo na dalawa, magawa ng peace and order, so wala ng gulo ng bawat tribo natin. Social media, sub-sub kayo nga nagalihok sa entero Pilipinas sa dagang kalihukan ato ng awarding ini. Kunya atong tagagaward si King Dato Puluban. Ang kriteria nga atong nahimo kakabot siya tungod sa iyang pagkamatibranon, pagkasisiro o kaning iyang unique nga style nga nakatupon ng 110 kings of all the tribes in the entire country. Nya sincero siya, nya na ko siya mabasanan. Dili kay nga ubal na nag-claim na sa kahari pero wag holy basis ba. Salamat din ko nga mikabot din ni nya nagbalampuson ang mga awarding o giupungan kay sa mga gisakupan sa pagila siya nga sa ka tinudlo nga hari nga maghatag og giya. Mao siya tubag sa mga nagasyagit ng mga indigenous mga tribo alang sa lasting peace, not only for Mindanao but for the whole country.